Magkitayo po ang lahat para sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, sir. Bago kayo umupo sa inyong mga upuan, pakiayos at pakihanay po muna ang inyong mga upuan at pakipulot po ng mga kalat na nasa inyong sahig. Maraming salamat. Maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban sa inyong mga klase? Wala po. Okay, wala. Mahusay, palakpakan natin ang ating mga sarili. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, magkaroon muna tayo ng balik-tanaw. Sino sa inyo ang makakapagsabi kung ano ang tinalakay natin kahapon? Sir, Yes, Mr. Noel. ang ating pong tinalakay noong nakaraan ay patungkol sa pananakop ng mga kanluranin sa mga bansa o lugar sa Asya. Magaling! Tinalakay natin yung mga bansa na tumakop sa Asya. Para sa ating panimulang gawain, panoorin at awitin natin ang Ako'y Isang Pinoy na isinulat ni Florante. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita, bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Sikat Jose Rizal nooy nagwika, siya ang nagpangaral sa ating bansa. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pang amoy sa mabahong isda. Ngayon, ano ang iyong naramdaman habang inaawit ang Ako'y Isang Pinoy? Sir, masaya. Masaya, Nakaka-proud po. nakaka-proud, okay, ipinagmamalaki mo ang pagiging isang Pilipino. Ayon sa kantang iyong napakinggan, anong mensahe ang mahinungan niyo patungkol dito? Sir, kailangan po natin tangkilikin at gamitin ang ating sariling wika. Okay, gamitin mo ang sariling wika. Kailangan pong mahalin natin ang ating sariling bansa. Mahalin natin ang ating sariling bansa. Alam niyo ba, ang mga bagay na yung mga sinabi ay may kinalaman sa magiging paksa natin ngayon. Ito ay patungkol sa nasyonalismo. Nasyonalismo. Kung saan ang mag-aaral ay inaasahan na nasasuri ang manifestasyon ng nasyonalismo. At ngayon, dahil nabanggit natin ang salitang nasyonalismo, alam niyo ba kung anong ibig sabihin nito? Kung wala, atin itong alamin kung ano ang kahulugan ng salitang nasyonalismo. Ang nasyonalismo ay ang damdaming makabayan na nagpapakita ng matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa inang bayan. Ngayon, alam niyo na, ulitin natin, ano ang nasyonalismo? Ito ay damdaming makabayan na maipapakita sa pamagitan ng matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa inang bayan. Ano ang pangalan ng ating inang bayan? Ano ang pangalan? Pilipinas. Very good. Ang ating bansang Pilipinas. At ngayon, dahil alam nyo na ang ibig sabihin ng nasyonalismo, atin namang tutunghayan ang anyo ng nasyonalismo. Alam nyo ba na may dalawang anyo ang nasyonalismo? Ang una ay defensive nationalism. Ano ba ang defensive nationalism? Pag sinabi natin defensive, gamit ang salitang word na defensive, salita o word sa Ingles. Ang defensive nationalism ay ang mapagtanggol na nationalismo. Pag sinabi natin mapagtanggol, ito yung gusto mo lang na makikipaglaban ka upang protektahan at idepensa ang iyong bansa.
gaya ng mga ginawa ng ating mga ninuno, mga Pilipino, na kung saan ipinaglaban nila ang kalayaan ng ating bansa. Kilala nyo ba ito? Ito ay sila, Andres Bonifacio at ang Katipunan. Kung saan ito ang halimbawa ng defensive nationalism. Nakapaglaban sila upang protektahan ang ating bansa, upang makalaya tayo sa kamay ng mga mapang-api. Nahulog siya, kaya kayaan natin. At sunod ay ang aggressive nationalism. Ano naman ang aggressive nationalism? Kung ang defensive, siya ay mapagtanggol na nationalismo, ito naman ay kung saan agresibo, mapusok, na kung saan ito ang mapusok na nationalismo. At kung saan ang pusok ng nationalismo, ito naman ay sila yung nananakop gaya ng ginawa ng mga kanluranin. Sinakop nila ang mga bansa sa Asia dahil sa kanilang nag-aalab na damdaming makabayan na gusto ng paularin at palawakin, palakasin ang kanilang bayan at mapalawak ang kanilang teritoryo. At gaya na rin ito ng mga ginawa ng bansang Hapon, kung saan noong ikalawang digmaang pangdaigdig ay sinakop nila ang mga lugar sa Asia at sinamsam nila ang mga yaman, mga likas na yaman dito at inalipin ng mga tao sa kanya-kanyang bansa. Yun ay agresibo dahil ipinapakita nila gusto nila na maging malakas ang kanilang bansa sa kapangyarihan dahil nag-aalap ang kanilang damdamin. At ngayon, dahil alam na natin ang dalawang uri o anyo ng nationalismo, ito ay ang defensive at ang aggressive. Kung hindi siya didikit, yan yun na. Ngayon, dating atin namang pag-uusapan kung ano ba yung manifestasyon. Pag sinabi natin manifestasyon, siya yung paano natin makita yung mga, kung saan naman yung mga simbolo o paano natin masasabi na ang isang tao ay makabayan o may damdamin siyang nasyonalismo. Ang una ay mayroon silang pagkakaisa. Pag sinabi natin pagkakaisa, ito ay pagtutulungan at pagkakabuklod-buklod ng mga mamamayan sa isang kultura, saloobin at hangarin. Halimbawa na lang kung sa inyong barangay, nagkakaisa ba ang inyong barangay? Opo. Di ba kung may mga proyekto, tutulungan kayo pag may fiesta? Isa yun. At hindi lamang doon. Pero isang nakita natin na pagkakaroon ng damdamin nasyonal ng damdamin makabayan ay ang pagkakaisa. Pangalawa, pagtatag ng mga makabayang samahan. Gaya na lamang ng itong nahulog, KKK. Ito yung mga makabayang samahan upang itinatag ito ni Andres Bonifacio upang kalabanin ang mga pangulila at pang-api ng mga Espanyol. At ngayon, marami pa rin tayong mga samahan, mga organisasyon na makabayan. Gaya na lang ng Gabriela. At ang ating pangatlo, ito ang pinakamahalaga kasi ito ang pwede nyo magawa talaga sa inyo na sa ngayon ay parang natatapakan na ng bawat Pilipino. Ito ay ang, alam niyo ba kung ano? Ito ay ang pagmamahal at pagtangkilik ng mga mamamayan sa mga produkto, ideya, at kultura ng ating bansa. Dahil sa ating ngayon, parang nakita natin na gaya na lang ng mga colonial mentality ang iba sa atin, na kung saan yun ay taliwas at laban sa prinsipyo ng pagiging isang taong national. May damdaming nasyonalismo o damdaming makabayan. At pang-apat, ito ang masabi natin ng pinakamataas na level o antas ng pagkakaroon ng isang damdaming makabayan o nasyonalismo. Ito ay ang pagiging makatwiran na kung saan ang isang tao ay handa siyang ibigay ang kanyang buhay o mamatay para sa kanyang sariling bayan, ipagtanggol ang karapatan at kalayaan at soberanya ng kanyang bayan. Gaya na lamang ng ating mga nuno na kung saan sila ay ibinigay nila ang kanilang buhay, si Rizal, si Andres Bonifacio at iba pa. Ibinigay nila ang kanilang buhay, sila ay namatay para sa kalayaan at kapayapaan ng ating mga bayan. Upang tayong ngayong mga nasa kasalukuyang henerasyon ay hindi na mangulila, hindi na makaranas ng pang-aalipin at pang-aalipusta. Ngayon, alam niyo na at ating natalakay kung ano ang
manifestasyon, uri at kahulugan ng nasyonalismo. Okay? At ngayong tapos na tayo sa ating talakayan patungkol sa nasyonalismo, tayo ay magkakaroon ng maikling pagsasanay na kung saan ito ay gagawin natin sa pangkatang gawain. Ngayon, ang pagsasanay na ito ay tatawagin nating defensive o aggressive. Kung saan ako ay magtatanong ng maikling pangungusap patungkol sa nasyonalismo at sasagutin lang ninyo kung ito ay defensive o aggressive nationalism. Ngayon naman, pag sasagot kayo, kung ang sagot ninyo ay defensive, kailangan ang inyong kamay ay nakaganito. Kung defensive naman, kung aggressive naman, ang sagot ninyo or ang kamay ninyo ay nakaganito. Okay, simulan natin. Apo. Unang pangungusap. Protesta ng mga Pilipino patungkol sa West Philippine Sea. Aggressive. Defensive. Sagot? Sigurado na po ba kayo? Opo. Opo. Ang tamang sagot ay defensive. Sayang. Nakakuha ng unang puntos ang pangkat ikalawa. Pangalawang tanong. Pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Aggressive. Defensive. Aggressive. Sigurado na po ba kayo? Aggressive. Opo. Ang tamang sagot ay aggressive. Nakakuha ng tamang sagot ang unang pangkat. Pangatlong pangungusap naman. Pagsusulat ni Rizal ng mga nobela na tumutulig sa kalupitan ng mga Kastila. Aggressive. Defensive. Sigurado na po ba? Yes. Ang tamang sagot ay defensive. Yes. Okay. Nakukuha ng pangalawang puntos ang ikalawang pangkat. At ating huling pangungusap, pagpapalaganap ng relihiyong Kristyanismo ng mga Kastila sa Pilipinas. Aggressive. Defensive. Defensive. Sigurado na kayo dahil ito ay ang ating tiebreaker or kung sino makakasagot ng pangungusap na ito ay siyang mananalo. Opo. Sigurado na po ba? Opo. Ang tamang sagot ay aggressive. Yes! Okay. Nagtay kayong dalawang pangkat. Okay, mahusay. Para naman sa ating paglalahat, bilang isang mag-aaral, paano nyo maipapamalas ang pagmamahal sa sariling bayan? Sir, ako po. Sige po. Maipapakita ko po ang pagmamahal sa aking sariling bayan sa paraan ng pag-awit ng taus-puso at marabdob ng ating pambansang awitin, ang lupang hinirang. Tama. Yan ay isang kaugalian ng pagpapakita ng nasyonalismo bilang isang mamamayan. Dahil ang pag-awit ng maayos at ng matiwasay ng ating pambansang awit ay isang pagpapakita ng respeto o pagmamahal sa ating sariling bansa. May iba po bang sagot? Sir, Sige po. susunod po ako sa ating batas at makikilaro po ako sa aming barangay. Tama. Susunod sa ating batas at makikilahok sa ating barangay. Dito na ipapakita ang kaugalian ng isang tao sa pagkakaroon ng nasyonalismo sa kanyang sarili. Dahil dito magbubuklod o dahil dito nagtatapos ang ating talakayan, nais kong sabihin na lahat kayo ay may natutunan at lahat ay naipakita ang kanilang ideya or lahat na ipakita at naibahagi ang kanilang kaalaman patungkol sa nasyonalismo. Pag-aralan nyo ang manifestasyon ng nasyonalismo sa Timog Asya. At dito nagtatapos sa ating talakayan. Maraming salamat sa pakikinig at ingat kayo sa inyong pag-uwi. Thank you po, sir. Muli ako si Lawrence Kilingan At Gio Arisa. At ako naman si Daniel Carillo. at ito ang aming Pakitang Turo sa Araling Panlipunan 7. Okay.